Magandang hapon mga ka-idol. Ngayon ay magtatanim tayo ng giant taro. Ito po yung itatanim natin mga ka-idol. Ito po yung pinaka-stem ng pinag-harvestan ko 2 months ago. And then pinutol ko yung pinaka katawan niya. And then after 2 months nga, ito tinubuan na ng panibagong suloy. Suloy na yan mga ka-idol, yung itatanim natin. Kasi ito yung pinaka-stem niya mula sa mother plant. Bali 3 yung tumubo. Kaya paghihiwalay-hiwalay natin yan and then itatanim natin. Hindi lang yan yung itatanim natin mga ka-idol. Ito naman yung pinakalaman ng Gabing San Fernando or Giant Taro. Ito, laman nito yan mga ka-idol. Ito yung pinaka mother stem or mother plant niyan. Ito yung pinakalaman. Sa sako ko lang dati tinanim yan. And then nung mahigit 1 taon na, hinarvest ko na. Marami siyang naging laman. Nagtira lang ako ng mga 2 pirasong laman. Kasi nga para maitanim ko ulit. Ito na pala mga ka-idol, napaghiwalay-hiwalay ko na yung mga sibol ng Gabing San Fernando dito sa pinaka-stem ng mother plant nila. Ayan na, ang mahalaga dyan, nakuha natin yung ugat. And then ito, may ugat siya, pwede pa natin itanim yan kasi sisibulan ulit dyan mga ka-idol. May sisibol na suloy dyan sa pinaka-stem na yan pagka itinanim natin ulit. Simulan na natin mga ka-idol ang pagtatanim. Dito muna tayo magtatanim sa plastic container. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, pwede tayo niya magtanim sa plastic container and sa sako. Basta malaki yung plastic container na gagamitin natin or sako na gagamitin natin sa pagtatanim. And syempre mga ka-idol, dapat yung gagamitin natin na lupa dyan ay malambot at buhaghag. And mga ka-idol, kailangan pala natin magdagdag pa ng lupa para hindi natataob-taob yung tinanim natin na giant taro dyan sa plastic container. Sa pamamagitan yan mga ka-idol ay magiging matibay na yung itinanim natin dyan na giant taro. Ito mga ka-idol, once na maitanim natin, ipepesto dapat natin to sa naaarawan na spot or yung area na paglalagyan natin ay naaarawan. Yan mga ka-idol, tapos na tayo dyan sa plastic container. Dito naman tayo mga ka-idol, sa sako naman natin itatanim tong isa. Sako pala ng simento yan, yung pinagtataniman natin yung pangalawang giant taro. Ito mga ka-idol, subok na. Naglalaman talaga sila kahit dyan sa sako or sa plastic container lang natin sila itinanim. Basta mga ka-idol, yung pagtataniman natin is malaki and then malalim, yung marami tayong mailalagay na lupa. Almost na tayo mga ka-idol, ang kailangan na lang natin is magdagdag ng lupa para tumibay din yung tinanim natin sa sako para hindi natataob-taob. Usually mga ka-idol, hinaharvest tong giant taro 10 months to 1 year mula sa pagkakatanim. Yung sign na pwede na natin yung harvestin or bunutin is naninilaw na yung mga dahon niya. Halos lahat ng dahon ay naninilaw na. Ito na yung naitanim natin, 2 na. May isa pa tayong itatanim, yung pinakamaliit na suloy. Ito yung pinakamaliit na suloy mga ka-idol. Sa lupa ako na itatanim yan. Ang kagandahan dyan mga ka-idol, kapag direct sa lupa natin itinanim yan giant taro, lumalaki talaga na sobra yung mga laman niya and yung puno niya tumataas ng sobra. Simpleng-simple lang itanim yan mga ka-idol, basta wag lang sa mabuhangin or mabato. Kasi nga naglalaman yung mga giant taro. Kailangan nila ng buhaghag at malambot na lupa para makapaglaman sila na maayos. Ito naman ngayon yung itatanim natin, yung pinakalaman ng Gabing San Fernando. Sa inyong lugar ba mga idol, ano bang tawag sa inyo ng giant taro? Pakishare na lang mga idol sa comment section. Ito naman, mula sa pagkakatanim ay maghihintay tayo ng 1 buwan bago siya tumubo. Medyo matagal yung hihintayin natin, kaya kung magtatanim tayo ay mas maganda damihan na natin. Ito na yung pinakahuli mga idol. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo may ugat na siya, 2 na yung pinakaugat niya. Talagang kailangan nang maitanim yan. Ang kagandahan kasi ngayon mga idol, tag-ulan na. Kahit anong itanim natin is mabilis nang mabubuhay. And isa nga rin pala to sa pinakamagandang itanim ngayon tag-ulan, itong Gabing San Fernando. Kayo ba mga idol, nasubukan nyo na rin ba magtanim nito? And syempre after natin magtanim ay kailangan talaga dapat diligan agad yan. Makakatulong yan mga idol para mas mabilis makarecover yung ating itinanim and para mas mabilis mabuhay. Ang kagandahan kasi sa itinanim natin ngayon mga idol ay rooted na or may ugat na. Bagay na bagay pala itong pagtatanim sa plastic container and sa mga sako mga idol kung kayo ay walang malaking space sa inyong mga bakuran or sa inyong garden. Siya nga pala mga idol, don't forget to like and subscribe mga idol and pakihit na din yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga i-upload nating videos.
And kung nagustuhan nyo naman tong video natin mga idol, pakishare naman, and kung may mga katanungan or may mga suggestion kayo ay paki-comment na lang dyan sa comment section. And mga idol, disclaimer lang, sa pagtatanim pala nitong giant taro may kanya-kanya tayong diskarte at pamamaraan. Dito yung pinakita ko sa inyo mga idol ay yun lang simpleng pamamaraan natin sa pagtatanim nito. Ito yung good for beginners and para sa mga wala pang experience sa pagtatanim nito. And yun lang muna siguro mga idol, sana ay nagustuhan nyo talaga to ang video natin and sana ay nakatulong ito. Kita-kita na lang tayo sa next video mga idol, and salamat sa inyong panonood.